bayan, halos 6 na milyong mga Pilipino ang nakabangon mula sa kahirapan sa nagdaang 2 taon. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 9.7% ang poverty incidence sa bansa na maituturing na pinakamababang antas sa kasaysayan ng Pilipinas. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria. Mula sa dating walang-wala, ngayon ay bahagyang nakaangat na ang buhay ng pamilya ni Glyza sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng pamahalaan. Sa ilalim ng programa, nakatatanggap siya ng pinansyal na ayuda pambili ng pang-araw-araw na gastusin sa bahay para sa 4 na anak at pambaon sa eskwela ng 2 anak na nag-aaral. Dati walang-wala talaga. Talaga, yung 0-0 talaga, yung hindi ka makakakain talaga ng 3 beses sa isang araw. Pero nung nasabli kami dyan sa 4Ps, yun halos 4 na beses pa bago makakain, ganyan. Nadadagdagan din kasi yung sa pang-financial. Like sa baon, pag walang may aanihin kami sa baon, may ibibigay ng baon sa mga bata. Tapos may pambili ng pagkain din nila, ganyan. Nakatulong din ang zero balance billing sa pampublikong ospital kung saan niya ipinanganak ang kanyang bunsong 3 buwang gulang. Ang bill ko noon nasa 100 plus, pero wala po na 1,000. Wala na bayaran, kahit 5. Si Jodeline naman nagamit ang training sa TESDA para makahanap ng trabaho bilang welder. Sa ngayon, na-promote naman siya bilang lead man sa isang malaking railway project kung saan marami siyang hawak na mga tao. Malakian niya ang naitulong ng TESDA training niya para makarating siya sa kung nasaan siya ngayon. Sobrang laki nung naitulong sa akin niya as welder kasi biruin mo bilang isang welder ka lang na yung kumbaga typical na welder ka lang. Ngayon kasi na-promoted ako as lead man, malaki yung naging impact sa akin as a welder. Tapos, yung improvement mo habang tumatagal, kumbaga nakatulong talaga siya sa akin. Ang mga kwentong ito ay ilan lamang sa mga pagbabagong makikita sa ilang pamilyang Pilipino. Sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 9.7% ng mga Pilipino o humigit kumulang 11 milyon ang itinuturing na mahirap noong taong 2025. Mas mababa ito kumpara sa 15.5% noong 2023, katumbas ng humigit kumulang 17.4 milyong Pilipino noong panahong iyon. Sa bilang ng mga pamilya, bumaba sa 6.4% ang poverty incidence noong 2025 o tinatayang 1.9 million families. Ito rin ang unang pagkakataon na bumaba sa single-digit level ang poverty incidence among families. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng 9.7%? Ito ang bahagi ng populasyon na ang kita ay hindi sapat para matugunan ang pangunahing pangangailangan sa pagkain at iba pang pangangailangan. Ginagamit dito ng PSA ang poverty threshold o ang minimum na halaga ng kita o gastos na kailangan para matugunan ang basic food at non-food needs ng isang tao o pamilya. Ayon sa PSA, isa sa mga posibleng dahilan sa pagbaba ng poverty ay ang paglago ng kita ng mga pamilya. Kumuha ang PSA ng income data mula sa iba't ibang pinagkakakitaan, kabilang ang sweldo, kabuhayan o negosyo at iba pang pinagmumulan ng kita. Mula sa conditional cash assistance ng 4Ps, skills training at mga oportunidad sa trabaho hanggang sa mga programang pangkabuhayan at kalusugan, maging sa suporta sa mga magsasaka at maliliit na negosyante, layunin nito na hindi lang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilya, kundi matulungan din silang magkaroon ng mas matatag na pinagkakakitaan. At para kina Glyza at Jodeline, ang mga serbisyong ito ay may kwento ng mga pamilyang unti-unting umaahon. Carlo Candelaria para sa Bayan.